Kung nakakasubaybay ho kayo ng mga upload ko, ito nga po yung mga nakuha ko nung gumala po kami sa isang pasyalan sa probinsya ng Kanchanaburi, Thailand. Liddag kung tawagin sa amin local dialect na Ilocano or susong papa naman sa Tagalog. At nung palis na kami, inipon ko nga ito hanggang sa makakuha ko ng sapat na pang-uwi. Napakasarap nga po nitong ipang-ulam. Maalala ko noon, punta lang sa tabing ilog or sa mga palayan, mga 1 oras, ayos na agad sa pangsinabawan. Pero dahil sa paggamit ng mga chemical, kaya dumalang na at medyo nakakailang na din kainin. Pagdating namin sa bahay, binabad ko lang ito ng mahigit 2 araw para hindi maglasang putik at malinis ang laman. Saka ako pinapalatan ng tubig kapag madumi na at tinatanggal yung mga patay at wala ng laman. Sunod ko itong tinanggalan ng buntot, ginagawa ko ito para pumasok ang lasa at madali nang hugutin ang laman kapag nailuto ko na at saka muling binanlawan. Pagkatapos kong malinisan, saka ko lang po ito papakuluan sa tanglad at luya upang sa ganun mabango ang sabaw kasama ng siling haba at saka pampaalat na bagoong. Naluto ko na po yan sa sinampalukan, yung talbos, ang pinampaasim ko sa kinamatisan. Ngayon naman po, papakuluan ko lang siya sa balimbing bilang pinakapampaasim, kaya tatawagin ko po yung balimbing na suso. Isang mabilisang kulo lang po yan para hindi naman masyadong lumiit yung kanyang laman. Makuha lang natin yung asim nito. Ayos na, napadami yata. Ayun, lasa ho ng sabaw. Kakadadagdagan ko ho ng kalamansi para mas lalo mabalanse yung lasa. Thank you Lord sa biyayang nasa aming harapan. Basabasan po ito. Pasagal magsibil na sa aming pangatawan. In Jesus' name, Amen. Baba ko nga itong tanglad. Maasim na matamis-tamis yung kanyang lasa. Ang sarap. Dala ko na yung aking panundot. Hindi na ako naglabas ng isda sa mga sausawan kasi dito kumpleto na. Ang laking bagay ho talaga ng tanglad saka yung luya. Ang bango ng kanyang sabaw. Ito po yung liddag. Ito naman yung suso. Panalo ho yung sabaw. Init nga lang po sa bibig yung mga katas na naiipon sa loob. Mainit pa yung sabaw.
Dapat pag nagluluto ng ganito, malinis ng mabuti. Dahil pag may napasama po dyan yung patay, yung bugok, ay, ang baho ng sabaw. Noong nagluto ako niyan, nung nakaraan, napanood niyo po. Hindi ko tinanggalan ng puwet para daw madaling sipsipin. Ngayon naman, tinanggalan ko ng puwet. Pero dapat pala, balit lang yung bininawa kong butas. Diba? Panalo pa rin naman po yung lasa. Kaunti ho yung nilabas ng kanin. Kasi hapon na, hindi na ako magpapakabusog. Magpapak na lang po ako nito.